Oy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. So, medyo napapadalang po muna yung ating pag-upload no dahil nandito tayo sa California, dito po sa Estados Unidos. Anyway, ang time natin ngayon dito 12:29 na po ng gabi, pero dyan sa Pilipinas madaling araw pa lang po, no, alas 4. At nabasa ko itong mga balita patungkol po sa warrant of arrest na inisyu na laban dito kay Zaldico at ilan pa pong mga opisyales ng DPWH, 17 po ata sila niyan, no? And napanood ko rin sa video yung pagpasok ng mga NBI agents sa isang bahay po ng isang suspect sa flood control scandal dyan po sa Quezon City. At nagtatago itong tao na ito na may warrant of arrest na. Hindi siya makita doon. At ang huling kita daw ay Monday pa, sabi ng kapatid. Okay, ito na ang nangyayari. Makinig po kayo, ha? Yung mga nagmamadali na makasuhan kayo, o yung mga nagsasabi dyan na walang ginagawa ang administrasyon, bakit ang tagal-tagal na wala nakakasuhan, ayan na po. Ngayon, yung hinahabol na ng batas, halimbawa si Zaldico, na ipinagtatanggol na ngayon ng mga dilis. O nasaan ang isip ninyo? Di ba? Bakit nyo ipagtatanggol yan? May warrant of arrest na yan. Kinasanayan nyo na yan. Parang si Harry Roque din yan. Bakit nyo ipagtatanggol si Harry Roque? May warrant of arrest din yan. Ng Senado, inisyuhan yan. O ito, nakulong na si Alice Guo at na-inflict pa siya dyan sa mga human trafficking cases na yan. Ang nagtataka tayo dito sa mga DDS, gusto ninyo ng hustisya. Mabilis na hustisya gusto ninyo. Yan ang panawagan ninyo. Paspasan ng gobyerno, paspasan ni PBBM na mapanagot yung mga yan. Ayan na, oh. Ayan na yung kaso, oh. Na kay Zaldico, may warrant of arrest na. Bakit ngayon pinoprotektahan nyo? Diba dapat kayo mismo magkusa, isuko ninyo yan. Kung alam ninyong kinaroroonan yan, sabihin ninyo para maaresto yan. Kasi total, gusto nyo nang mabilisan, gusto nyo na may response. No, masyado kayong naiinip, binasyo ng binasyang presidente, kaya wala nakukulong. Ayan, may makukulong na, nadya na yung warrant of arrest. Tulungan ninyo ang gobyerno. Yung mga kamag-anak ditong may warrant of arrest, 17 yan, marami kamag-anak yan, may mga pinsan yan, may mga kakilala yan, ituro ninyo kung nasaan. Dahil gusto natin mapanagot. Yun din ang gusto ninyo. Mapanagot yung mga nagkasala. Ginawa po ng gobyerno ang dapat nilang gawin. Mabilis ang investigasyon. Ang ICI, in fairness kay ICI, magaganda yung kanilang findings na isampayan, tapos na-determine ng ombudsman yan, yung probable cause yan, nakita nila yan hanggang makapag-issue po ang korte ng warrant of arrest. Mabilis yung kanilang naging aksyon. At sa judiciary din, nagkaroon sila ng special courts, mabilis na nidrapo lang kaso at nakapag-issue na ng warrant. Diba? Collective efforts ito at napanagot na agad. Ngayon, yung mga nananawagan ng transparency, lahat ng biktima ng flood control, kung kamag-anak nyo yan na may existing warrant of arrest, ituro ninyo yan, ibigay ninyo yan para mapanagot yan. At kapag napanagot yan, isauli nila yung nakuha nilang pera. Yun lang yun eh. Pagbayaran nila yung ginawa nila. O, pag-usapan naman natin itong kaso ni Romualdez. Kasi mainit din si Romualdez ngayon eh, di ba? Paglilinaw ka, Coffee. Ang ipinasa pong dokumento ng DPWH at ng ICI, nakita nyo naman yan, di ba? Transmit nila yung dokumento dyan sa ombudsman. Hindi natin pinagtatanggol si Romualdez. Di ba? Kasi kung may kasalanan siya dyan, dapat din siyang managot. Doon lang tayo sa totoo. Ang pinagbatayan po ng dokumento na yan na pinasa nila sa ombudsman, again, walang findings ha. Yun ang sinasabi nila ha. Wala silang conclusions doon. Ang sinasabi po nila, base po yan sa mga hearing o sa investigasyon dyan sa Senado. Again, sa nagawang investigasyon dyan sa Senado, sino ba yung nagsabi na si Romualdez ay involved? Si Gutesa. Nasaan si Gutesa? Bakit hindi nagpapakita si Gutesa? Siya pala ang susi dyan eh. Kaya dapat siyang ilabas ni Marcoleta, for sure, alam nila yan eh. Siya naglabas yan dyan sa hearing sa Senado. Si Mike Defensor, for sure, siya yung kumonta kay Marcoleta para ilabas yan. Ilabas ninyo ngayon si Gutesa. Total, siya ang nag-iisa ninyong witness against Romualdez, ilabas ninyo yan. Alam mo kung bakit? Pagkakataon nyo na para ikulong si Romualdez. Ayan na oh. Transmit nila sa ombudsman para magkaroon din ng independent investigation yung ombudsman na yan. Paano uusad yan kung hindi nyo ilalabas si Gutesa? O, may nilabas dito ka, Coffee, si Boying Rimulya. Malabang ibabash nila si Boying Rimulya dyan. Anong sinasabi ni Boying Rimulya dyan? Na hindi nila titingnan, ito, nasa headline ito ng GMA News. Malamang bash dyan si Rimulya. Ano sinasabi dyan? Ombudsman Jesus Crispin Rimulya said on Friday, kahapon po yan ha,
that they will not be using the affidavit of surprise witness. Hindi nila gagamitin yung affidavit, bagamat sinumpaan niya yan, bagamat pinirmahan niya yan. Ang problema nga, peke din yung notaryo. Hindi nila gagamitin yan, itong ginawa na surprise witness na si Orly Gutesa, unless, ito yung kondisyones ha, unless he appears personally before the office of the ombudsman and takes an oath. Manumpa siya, pumunta siya sa ombudsman, pirmahan niya yung kanyang affidavit na yan. Ang problema, hindi niya gagawin yan kasi nagtatago nga. Ito na naman si Marcoleta. Sinabi rito ni Marcoleta sa kanyang tatandaan ninyo sa rally ng Iglesia ni Cristo. Binas niya ng binas si Remulla. Kasi marami daw policies na, marami daw mga bago mga regulations, etc. patungkol doon sa restitution. Ngayon, ang hinihingi ng ombudsman, yung kondisyones niya, lumabas ka dito, manumpa ka para magamit namin yung testimonya mo. Kung hindi mo gagawin yan, hindi namin magagamit yan. O paano makukulong si Romualdez niyan? Malamang sa malamang ha, hindi sa pinapangunahan ko na kayo ha, sasabihin na naman ni Marcoleta yan, ano na namang naisip dyan ni Boyeng Remulla, bakit may mga ganyan na namang guidelines? Sir, malinaw na malinaw. Sinabi na mismo ng korte, sinabi ng NBI, peke yang notaryo. Walang problema doon sa notaryo kasi yung affidavit totoo naman. Para saan pa? Ba't kailangan pa i-notaryo yan? Bakit nire-require pa ng batas na i-notaryo yung mga affidavit? Common sense naman yan. Nire-require yan dahil may batas tayo dyan. May existing rules tayo dyan. Kasi daw marami naman mga peke na nagnotaryo. Hindi mo naman ma-check kung totoo bang nagnotaryo siya o hindi. Due diligence yan. Pananagutan na yan na nagpanotaryo. Bakit doon siya nagpanotaryo? Dapat doon siya sa mga credible. Doon siya sa mga well-established or law office or notary public. Diba? Hindi sa kung saan saan. Baka nakakita lang sa kalsada. Nagnotaryo, nakakuha lang ng stamp yan Kasi bakit daw, paano daw pepeke ng stamp? Anyway, marami dahilan dyan si Marcoleta. Pero yun yung ating call to action. Diba? Call to action to sa mga dilis. Ilabas ninyo yung witness ninyo para makulong si Romualdez. Kasi mahirap naman yung puro kayo aligasyon, puro kayo bintang, wala kayong ebidensya. Ganon din yung ginagawa ninyo kay PBBM. Again, hindi ko pinagtatanggol si Romualdez, doon lang tayo sa totoo. Kasi ibang BBM supporters nagagalit, bakit daw natin pinagtatanggol si Romualdez? Ganoon din yun Yung ginagawa kay PBBM ng mga bintang, the same way na ginagawa din kay Romualdez. The same way na ginagawa din sa ibang mga politiko. Kaya nga, doon tayo sa proper channel. Doon tayo sa proper court. Kung totoo ito na inyong mga aligasyon, then file a case against this person. Kung totoo ang aligasyon nila kay Romualdez, ayan na. Nandiyan dyan sa ombudsman, may transmit na dokumento itong DPWH at ang ICI, kaso wala ang witness. Yung nagsabi na sangkot si Romualdez, nagtatago. Si Gutesa yan Tapos peke pa yung notaryo, paano uusad yan? Sasabihin na naman nila, pinoprotektahan ni Remulla si Romualdez. Kasi bakit hindi gagamitin itong statement ng surprise witness na yan? Hindi nga sinumpaan Ano yung validity niyan? Ikulong ang dapat ikulong. Yan din ang ating panawagan. Maraming nanakaw sa pera ng kaban ng bayan. Totoo yan. Hindi yan fake news. Ang tanong sino? May mga pangalan na lumulutang pero hindi sapat yun na sabihin mo na si Romualdez yung nagnakaw dyan, si Presidente yung nagnakaw dyan, si Bonoan yung nagnakaw dyan, si Zaldico, si Diskaya, etc. Madali lang sabihin yan Kailangan mong patunayan. Yun. Due process. Yun ang habol natin, due process. Kasi kung tayo bintang lang ng bintang, wala mangyayari niyan. Parang digong style tayo niyan. O hindi hihiringin, hindi bibigyan ng due process, sasampahan ng kaso and eventually madi-dismiss. Pabor doon sa kinasuhan na mayayaman. Diba? Yun ang sinasabi ng ating presidente, pag nagkaso tayo, dapat solid yung ebidensya. Hindi yung eventually madadaan sa technicalities at mababaliktad yan. Huwag ganun. Diba? Doon lang tayo sa totoo, doon lang tayo sa may ebidensya. And again, panagutin ang dapat panagutin. Sinasabi ng ating presidente, kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon tayo. Kung dadalhin sila kay Romualdez, then be it. Kung dadalhin sila kung kanino man yan, then be it. Kailangan nilang managot dahil pera ng taong bayan ang winaldas at ninakaw dyan. Diba? And again, we have to remember, ang presidente, paulit-ulit tayo dito ang presidente ang nagbulgar dito sa talamak na korupsyon na ito sa gobyerno. Kung hindi ito binulgar, mangyayari ito, mauulit at mauulit ito. Kasi for the longest time, pinabayaan niya ng napakaraming administrasyon. Ilang dekada na, pansinin ninyo yung mga politiko sa inyo, napakayayaman. Matagal na nilang ginagawa yan. Matagal na nilang ninanakawan ang taong bayan. Walang naglakas ng loob na ibulgar yan kasi mayayaman yung mga yan, kontraktor yung mga yan. Tanging si Presidente Marcos lang ang nagbulgar dyan sa kalukuhan na yan.
nandito na tayo, ito na yung momentum mo. Yes, magulo, pero okay lang yan magulo. Importante yung mga susunod na panahon, susunod na administrasyon, susunod na taon, maayos na. Hindi na ulit ito mangyayari dahil napakaraming pera ng Pilipinas. Totoo yan. Mayaman tayo, ang problema, ninanakaw lang ng mga kurap na politiko. Yan, pasalamat tayo sa ating presidente, nabubulgar na yan, yung mga mastermind, napapangalanan na yan, at tumutulong po yung iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapabilis po yung pagsaserve ng warrant sa mga taong ito para makulong na. Yung iba, ikukulong sa ordinary na bilangguan. Yung iba may special detention center. Pero may pinupunto rin si Magalong, nakita ko rin sa point ni Magalong, yung mga DPWH officials at yung mga contractor ikulong ninyo sa ordinary cell, ordinaryong kulungan. Tapos yung mga politiko ilagay ninyo sa separate na kulungan, yung medyo maganda-ganda. Nang una, medyo tataas ang kilay mo, bakit ganun yung mindset, no? On the other hand, sinasabi ni Magalong kasi kapag ginawa mo yan, nilagay mo sa ordinary na kulungan itong mga official ng DPWH at contractor, mapipilitan niya mga yan na magsalita. Kasi tingnan mo naman si Politico A, ang ganda-ganda ng kulungan niya. Si Politico B, bakit ganyan? Naka-aircon pa sila, kami dito, ganyan. May disadvantages din man yan. Yung iba naman, syempre, bakit dyan? Dapat pantay-pantay kami. Anyway, yan yung mga administrative matters na mga mapag-uusapan pa naman yan. Anyway, at least importante makulong yung mga yan. At yung may mga senador din, malapit na raw po bago mag-December 15, makukulong, mabibilanggo na rin po itong mga to. Finally, no? At managot sila sa dapat nilang panagutan. O siya, sige, ako'y pansamantala muna magpapaalam sa inyo, ka-coffee. No? Maraming salamat po sa mga sumama sa atin. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please. Like and follow. Mga nasa YouTube, baka di pa po kayo naka-subscribe, please. Subscribe na po kayo. Nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. At pagkita-kita tayo, ka-coffee, sa akin susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.